pare-parehas ang ating nakikita at hindi naman masama yun dahil kitang-kita na ang importante ay medyo malapit sa meta ang gusto mong gawin dahil gusto mong ang manalo sa pinakamalakas na region ng MLBB. Pasok na tayo sa ating game number 3 draft. Mukhang tinanggal na ng RSG ang Nolan for this game. Wala pa rin tayong Edith, this time Valentina and Angela. Wala na rin sa larong ito. Dahil naban si Nolan, gusto ko lang po sabihin na sa lore pala natin, si Nolan, ang anak niya si Layla. Oo, yun yung buong marketing nila, yung nagbago ng lobby, yung pwede mong kausapin si Layla pag login mo. Kung hindi mo nakita yun, ibig sabihin, kailangan nyo ng tignan ng mga Infinix phone dahil kailangan mo na mag-update kapag gano'n ang nangyari. Ang galing, ang galing. So ito makikita natin, balik tayo sa draft. So Nolan Valentina ang binan. So better or actually good bans for Coach Panda and the Raiders squad. So ang question dito is open ba nila ulit yung Mathilda this time around kasi parang recently, alam na threat si Mathilda but still, ino-open pa rin ng mga teams. Although, kung magbaban sila dito ng Mathilda, ma-open si Joy again for AP Bren na nakuha din nila kanina. Oo, ang laking bagay din ng Joy, no? Especially kung magaling yung gumagamit. At ayan na nga. Si Mathilda. Narinig ka ata, Mathilda ang tatanggalin ng RSG. First pick pala para sa AP Bren. So, tingin nyo ba worth it ang Joy first pick? Ako, for me, especially sa pinakita performance si Caltizi, maaari nilang i-prioritize to. Pero there are multiple heroes katulad na Faramis na Rizla. How about you, Chantal? Faramis na Rizla, parang pwede siyang good siya sa second two picks ng AP Bren. So, probably Joy nga. Kaso kasi madami ding hero si madami ding hero si Caltizi. Pag nag-Joy kasi sila, open yung Kaja, tsaka Franco. Parang sure, ang dami pang pipigil. So parang hindi nga pero worth it ila. Joy pa Ay! din, Joy. Ang tapang ni Idol. Open ang Kaja, open ang Franco. Pero ano naman ba ang Joy sa magaling pumindot? At saka kasi 'di ba parang si AP Bren kasi yung type of team na parang sila yung nagliliko. Actually, flex yung mga heroes nila kasi flex yung purpose. Pwede din natin siya makita kay Few. Ay, oo nga pala. Yes. 'Di ba ginagawa din talaga to ni Few, si idol ng mga kids. Ngayon naman para sa RSG, nabanggit kanina si Trizla and pwede na sila actually kumuha ng Trizla tsaka jungler hero. Kaso kasi iba ang ating Baksha, jungler nga, and even Faramis. Ngayon natin makikita ulit ang isang Baksha ng first series na panood natin to. And for AP Bren, dahil lang aga rin naman nilabas yung Faramis and Baksha, we could probably see a hero for Few na nga lang din na pangsagot. Pero katulad nga na sabi Chantel, si Few nang bibigla. Kanina nga, imagine, di ba? Phobius. Phobius ba naman? And even the Arlat on top flap TZ, yung mga nakagawian natin, reset talaga. Oo. Quick reset, back to basic, back to the start muna tayo. Lalo for Umi kasi gumagawa ka ng mga tiering, di ba? Oo, kaya nga hindi muna ako nag-post eh. May mga nagre-reklamo na sa TikTok ko. Sabi, kailan ka ba magpo-post? Magpe-playoffs na. Ang nasa isip ko, bakit ako magpo-post eh? Hindi ko pa nga napapanood yung playoffs. So diba? depende mo din Ano yun, mauuna pa ako sa mga profesional dito sa ating liga? Ngayon makikita na natin na Rizla at Lilia ang magiging picks ng AP Bren. A lot of magic damage para sa kanilang first phase picks at sabihin na lang natin ang most pick XP laner din ang kanilang makukuha para sa AP Bren. Magandang sagot din dito, Athena and Omi yung Lilia dito sa Faramis and even Baksha. Kasi diba yung Faramis, kahit naka-ultimate ka, naka-Netherrealm, pwede mo kasing ibitaw na lahat ng mga glooms tapos tsaka mapaputukin pag naka-Spectre state kasi may stun pa yun eh. Actually, regardless, parang si Lilia kasi ngayon, sunod-sunod lang yung bitaw niya ng mga skills. So, may kita natin ngayon in terms of wave clear, kaya lumamang si AP Bren because of the Lilia pick. So, pwede din kumuha ang RSG ng ganon or pwede sila mag-focus naman doon sa may bandang crowd control para mahirapan yung Lilia at lagi ma-force na gumamit dito ng Black Shoes and even yung kanyang skill or spell rather is maging purify instead of other spells. Nung narinig natin si Minotaur. Mukhang ito na yung Abana. mga hindi nila gusto na mapagsama
sa isang draft, isang lineup. Pero for RSG, you mentioned the Lilia. Pero dahil nga meron silang Netherrealm na Faramis na first pick nila yun na. And imagine, ang bilis din naman kasi nila napakita yung konting baraha nila. But with this Kaja pick naman, sabihin na natin may kalikutan ng isang Lilia. Pero we've mentioned na depende rin naman yung battle spell. So they could go for isolation plays against AP Bren naman. In isolation place for RSG Philippines, ang laking tulong ng Kaja dyan, hindi lang niya pwedeng kunin ang isang Joy. Ang dami niya pwedeng i-pick off kung may enough burst damage na magkakaroon ng RSG Philippines maya-maya lamang. Dahil sa ngayon parang kulang pa ang kanilang burst. Meron silang Faramis, oo, pero hindi naman natin maasahan masyadong back siya in terms of damage. Last ba nila ay Ixia. Wala pa nga namang gold lane ang AP Bren. Ano pa bang natitirang options ni Super Marco? In terms of options ni Super Marco, actually pwede sila dito nga mag-carry and even na Bruno. By the way, that is still open for both. So AP Bren, nakita natin dito. By the way, 75% win rate pala si Elite sa kanyang Kaja kahit hindi natin masyado nga nakikita. So sa mga moments na talaga na pinaka-viable ang hero na to. So going back sa ban ng AP Bren, nag-focus na sila dito sa XP lane or pwede sila di ba ginawa nila kanina, ban sila ng XP lane tapos dumiretso sila sa gold laner. Pero focus pa rin sila dito sa XP lane which is Pakito. So ibig sabihin, yung marksman nila dito is medyo stationary na na mataas ang damage. So it could be a Clint, it could be a Bruno, pero Bruno ngayon ang ipipick ng RSG. Bruno pick up for the side of RSG Philippines. Ano kayang itatapat dito ng AP Bren? Medyo naipit ang gold lane choices. Wala na yung Ixia na isang sikat na counter pick against the Bruno. May Clint pa naman, may Brody pa naman. Brody. Actually, Iritel open nga din. Ang dami pa palang pwedeng gawin ni Pwede. Super Marco. Pwede sila mag-push through dito for Niretel para sa pwedeng kalikutan, rather. Pero yung Beatrix kasi possible in this kind of scenario, pero kailangan kasi nila ng very explosive na pangsagot dito sa isang Bruno. Uy, Ruby! Pero, Ruby naman ngayon ang ipapakita sa atin ng AP Bren. Oo, nakita nyo 1 point something kanina yung crowd control. Tignan Tomas. Naging 3.4 or 3.14. Gumalaw na. Oo, kasi ang taas ng crowd control ng isang Ruby, ang bilis ng cooldown niya actually. So mas mahirap ngayon, mas mahirapan si Aqua kung kailan niya gagamitin yung Netherrealm. Kasi yung skills ng mismong Ruby alone is grabe na yung lifesteal. Oo. Tapos lagyan mo pa if ever. Parang ang ginagawa ng iba, maglagay ka lang ng Hasklo at saka ng ibang item. The rest, defensive item na, goods ka na natangke. Oo, yung kumbaga bumabalik talaga yung buhay mo sa mas lalo na kapag marami kang natatamaan bilang isang Ruby. Ang final pick pala ng RSG Philippines dito ay Karina na pinakita ni Kyle Nako! TZ kanina in game number 1. Looking at the stats dito, Chantel, ano bang napapansin mo? Actually, para dito sa ating dalawang koponan, surprising na mas mataas yung burst for RSG. That is because again of yung magic damage for 3 heroes. Actually, 4 sama pa yung Baksha. So, Karina, ano ang kanilang XP lane? I think it... Baksha or Kaja? wow, oo nga, no, napaisip Pwedeng din ako. back siya yung gawin nilang XP dito. Yes. Kasi for room talaga, maaari nilalagay yung isang Kaja just to maximize things out. Especially na nag-iiwan kasi yung mga ring bombs Oo. along the way. And definitely, no, this is something na somewhat of a seminar. Oo. Kasi imagine, Karina naman ngayon, RSG magpapakitang gilas. Hindi nanalo yung yung Karina kanina ng AP Bren. So, ayun nga, nasabi mo, Irad seminar ata ang gustong gawin ng RSG Philippines. Sino nga bang makakuha ng match point sa sering ito? Huling tingin sa ating mga komposisyon dito, it's going to be light on that Kaja. And as you said, Athena, it's going to be Nats na maglalaro ng isang Baksha. Exciting makita kung ano nga ba ang mailalabas ni Irad on this Karina na mukhang magma-magic damage build din naman. Mukhang patay na nga ang tank Karina. Thank you. Momentum na entering Maaari. this game. Probably for momentum, pwede nating sabihin na factor pa rin talaga siya para dito sa side ng AP Bren. Now, for RSG, parang crucial naman dito is kung paano nila babawiin yung momentum na yun, na knowing na iba din ang pwede maging pattern nila specifically for the junglers. This time around, makikita naman natin na si Caltisi still, yung prior na joy nila, makikita natin on their screens. And definitely, for AP Bren, you've mentioned the momentum and sila yung klase ng team na pag nakakakuha ng momentum, mas nagkakaroon ng swag, charisma yung mga galaw nila.
And very early rotation galing dito kay View na mukhang magki-clear agad ng XP lane. And so far, mukhang wala pa naman tayo nakikitang kakaibang galawan with the flicker burnt already para kay Nuts, no? So maaga-agang flicker ang nawala para kay Nuts. Alam mo yung flicker, di ba parang nasanay kasi tayo before nung hindi pa talaga nilalagay na XP lane or XP lane pa lang si Baksha before, more on vengeance. So interesting makakita na nga flicker Baksha. Pero dito, pagtutulungan na maaga si Ira, being punished by Kalkizi. Few with first blood. Wow, napakaagang kill para sa side ng AP Bren. Mapupunta pa sa may ni Few na sabihin na lang nating early to the mid-game mage ang isang Lilia na ang ganda din ng late. Kaya naman pala napipick to si Lilia. Oh, ramdam mo na yung burst eh. I mean, napakadami mong pwedeng ibitaw ng mga Definitely. glooms. Tapos meron ka pang black shoes if ever. So, ang pinakaano mo dito, if ever, kung ikaw ang RSG, kailangan mong hanapin si Few. Force mo muna yung black shoes. Actually, may Kaja naman sila. So, magiging madali lang pala if ever na i-burst dito yung Lilia ng AP Ben. And looking actually doon sa current gold ay very minimal lang. So, pantay pa rin pagdating doon sa laning for our gold laners. First turtle of the game about to spawn at mukhang nakapwesto na nga doon si Nats. Siyempre, Baksha yan. Imposibleng di mauna kahit nasa XP lane pa. Pero Kyle TC pa rin ang hahawak ng turtle. Mukhang sisimulan na nga niya ito. Electrifying beats already available. Half HP para sa turtle. Andito sa Few, masisilip si Light. There's no divine judgment yet pagdating sa level ni Light. And definitely, AP Bren, sobrang libre nila makukuha yung turtle na yon. Tsaka nauna din talaga na makasama din na si Flap TZ doon sa may team fight. So during that time, nag-clear pa lang ng minion wave si Nats. So wala silang added na vision. At hindi naman natin yung i-expect sa isang Kaja dahil hindi naman ganun kakunat yung hero na yon. At tingnan mo naman, invade manggagaling dito sa AP Bren. Irad, mananakawan, and look at that, Oy! Flap TZ. Ang ganda nung huli niya doon, pero si Kalkizi ang mahuhuli dito ni Ira. Flap TZ trying to run away. There's the flicker exhausted, but RSG has a nice trade there. RSG getting a kill despite the proactive move ng galing sa AP Bren. Mukhang na-counterpunch pa sila doon. Sila pa yung napahamak sa invade nila. Oh, yun yung good thing sa isang Karina kasi yung damage na pwede niyang ibigay lalo na kung merong makunat na hero doon sa side na yon. So RSG alam din nila yung potential ng lineup dito ng AP Bren kaya as much as possible since meron naman silang burst damage, kung mabalikan natin yung index, kaya naman nilang pumalag sa mga ganong malalalim na posisyon ng AP Bren. At ang dami nga talagang burst damage ng RSG, no? Especially with Irad on this Karina na nakita din natin sa kamay ni Kyle TZ in game number 1. Snowball reliant man. Meron naman kasi silang pang-catch talaga sa kamay ni Light. Definitely. And yung instant burst, maaasahan talaga natin for RSG. And not only that, no, meron kasi silang chance for redemption and meron silang chance na mabuhay ulit, especially with Aqua on the Faramis. Nakita naman natin lately, gumagana talaga yung Faramis. But the question is, AP Bren, paano ba nilang ipoproke din na maaga yon? Oh, Eman! Gamunti ka na, pero yan na nga ata. Kyle TZ going to the back line, securing the kill. At mukhang too late na ang pagdating ni Light. Oh, sobrang ganda dito. Sumakto sa playstyle ng isang Joy, yung Ruby. Kasi kahit mag-overdive dito si Kyle TZ, merong added na crowd control. Again, mabilis lang ang cooldown ng isang Ruby. Uy! Ayan. Ang bilis nga nun. Oh, biglang umikot. Bigla lang yung likudon para nandito na yung divine judgment. Ogun under the turret. And Irad will get that kill ngayon. Unti-unti na nilang binibigyan ng space. Dito si Irad, Pwede pala yun. Oh, akala ko hindi lumulusot sa padera. Actually, Kaya nga, oh, yun yung pwede pala yun. So, may bago tayong natutunan kay Light. Naliwanagan tayong ulit. Naliwanagan tayo ni Light. Ganun pala magkadya, boss. Ganito pala. Pangalawang turtle na nga ito sa kamay muli ng AP Bren. Kyle TZ proving why he has a almost close to 70% turtle control rate. Consistent talaga ang isa pang TZ brother. Consistent din ang kanyang pagpunta doon sa may orange buff actually. Pero alam na ni Nats na nandun siya. Nandito na nga, orasan siya. Saan ka pupunta? Nandito na si Irad. Napakagalis ng movement niya. Nandyan yung mga pagsayaw. Ooh! Pero yung salubong naman nila Ogwen and Flap TZ ay lahat tatama sa kanya. Aqua and Light mapipilitan mag-back away as AP Bren gets a kill. Parang deja vu actually nakita natin doon kasi nung first time nakakuha ng casualty yung RSG nung gusto nga kumuha ng AP Bren, sinalubong din ng mga players ng AP Bren. This time around, the AP Bren ang mas nagkaroon ng magandang execution during that time. But for RSG, maganda
na nakikita natin silang pumapalag sa mga ganong moments kasi nabibigyan naman ng space si Eman and even Light doon sa may bottom lane. And napalitan lang ng assassins ang naganap sa laban na yon. Parehas ang KDA ng dalawang magic-type assassins na nakita natin ngayon. Tignan natin ang item build ng FWD Insurance. Mukhang may item na nakakalamang ang Iritel. So this is Super Marco with close to 800 gold lead na nagtatranslate sa extra crit chance. Isa sa mga magandang stat ngayon. I like the emphasis doon sa 800 gold na lamang pagdating doon sa mga marksman kasi nakita niyo yung difference, yung added attribute kasi nung espada at saka yung crit chance na sinasabi ni Umi kanina, malaking factor yun kasi laning phase pa lang to eh. And pagdating naman kasi sa laning, mapapansin natin ngayon, tahimik pa sa lane, syempre, ni Kyle TZ kanina, na paikot-ikot lang, and especially ngayon si Super Marco, na katapat niya si Eman, pero si Eman, manonotice natin, ang bilis kasi siyang natantusan dito ng EP Brand, so he really needs to be really careful. And speaking of careful lang din dito sila Aqua, and as well as si Light. At mukhang magkakaroon ng gold lane rotation ng RSG. Pero AP Brand ipupul na ang third turtle of the game. Dalawa na ang napunta sa kanila. Super Marco, delikado. Pero mukhang si Nats ay kailangan U-turn pabalik ng lane. Turtle na ngayon ang punterya ng AP Brand. Libre ata nila makukuha to, Rika. Ang bilis nila ditong umatake At nakikita natin for AP Bren, hindi lang nila basta-basta nire-rely on to getting pick-offs yung lineup nila, but also on to securing objectives for Kyle TZ. Katulad ito, Abante, level 10 na siya. Kumbaga, napapansin natin na siya ngayon yung mas nakakalamang sa kanyang katapat. At tignan mo, nakakapush pa sa may bandang ibaba si Eman. Nagkakapalitan lang ng mga objectives pero may kalamangan pa rin ang AP Bren. A very silent game, I would say. Just 7 kills around the 7-minute mark. Iwas na talaga yung dalawa actually sa isa't isa. Kasi kung mapapansin nyo, even for RSG, ang tinatry na lang nila is kung kaya nalang depensa yung top lane na go, samahan nila dun si Nats. Pero dahil yun, gusto nila bigyan ng space dito si Eman, kaya naman nakapag-hit din siya ng Torre. Interestingly enough, may kita natin na mas aggressive ang AP Bren, lamang sila pagdating sa gold. Pero pagdating doon sa turret push, sa may baba, nakauna pa ang RSG. So, cross sa map play ang atin nakikita or mirroring lang. Palitan lang talaga ng control around the map. Pero mukhang hihilain si Ogwen! Maganda yung Divine Judgment to, pero look at that! Ogwen will not survive. Kyle TZ on third hand, hinahatak niya talaga dito, papunta sa harap niya si Irad. Super Marco getting the kill. Aqua and Nats right now, medyo pulaan ang buhay, pero napakaganda ng pag-zone out ni Flap TZ sa 4 na miyembro ng RSG. Ogwen for Irad. Sa tingin ko nakalamang doon ang side ng AP Bren. Still with a 3K gold lead at malapit na nga rin lumabas ang pinakaunang Lord. At saka yung gusto talagang kuhanin ng RSG during that time was Super Marco, pero nabuhay pa rin si Super Marco. Before that team fight, 3.5k gold lead. So lumaki agad dahil nakasira din ng Torres sa may bottom lane. So unti-unti ngayong pinapaliit ng AP Bren ang mapa ng RSG. Magiging crucial yon later on for Eman. So pwedeng gawin dito ng RSG is ibigay lahat ng minion wave. Huwag na sila makiklear. Ibigay na nila lahat kay Eman. Funnel on Eman, kumbaga, diba? Give all the resources. And yung fleeting time no kay Light, isa sa mga importanteng Kaja pickups dahil dito natin makikita yung potential snowball na pwede niyang gawin 9 minutes inside the game. Lord ngayon ay hihilain na ng AP Bren. They have a 5k gold lead na magiging malaking ambag sa kanilang pagkuha ng malaking objective na to. Ang tanong, lalabanan pa ba ng RSG? Mukhang hindi na kasi napapansin nila na hindi nila maagang napuntahan din yung mga possible hiding spots, especially kulang sila ngayon on terms of vision pagdating sa jungle side. Tsaka ito yung mga moments, di ba po kung sa mga ibang games, parang kalmado muna dahil alam nila na meron silang kailangan gawin. Isa sa mga kailangan gawin is, again, antay na tumaba si Eman. Pero for AP Bren, alam din nila yung gagawin nila. Hindi pa yan lalaban. Kuhanin na natin lahat ng objective. Pinapalaki lang nila yung kalamangan ngayon at mas magiging masakit pa yung damage ngayon ni Kyle TZ because of the Divine Glaive. So, pwedeng ang mangyari, yung pinapataba ng RSG, yun yung hahanapin ni Kyle TZ mamaya. Tsaka yung physical damage immune ni Irad, wala lang yun sa mukha ng Joy. Wala. True. Kumbaga yung physical damage, si Super Marco, sige, maliligtas siya doon. Pero yung damage na may bibigay ni Kyle TZ ay hindi maiiwasan ni Irad, kaya kailangan din niya maghanap ng timing. So far, kontrolado ng AP Bren ang mapa. 80% ng mapa ay kulay blue. Maganda yung ginagawa rin kanina ni Kyle TZ. Talaga sinusuyod niya kung nasan si Irad. Kaso siya yata yung maispatan dito. Trying to run away! Ma-outplay
lane niya pa doon! Sila Ira, their friends, habang si Light naman ngayon, trying to run away. Yung Lord matutunaw, yes, pero kita mo naman yung nakuhang kapalit dito ng RSG. No way! Nalubong with the rhythm of joy. Light is down. Ang lutong nung damage nyo, Joy, nakita mo biglang nawala Oo. sila against Squishy Hero. Ang isang Kaja, lalong-lalo na kapag mas lamang talaga ang kalaban. So may kita natin ngayon for AP Bren, talagang lumobo na ang kanilang kalaban. Look at that, 21. Mataas yung damage ni Kaltisi, mataas din yung heal niya eh. Aqua, napilitan mag-Netherrealm. May name change na Or nga pala. Nagkaroon na ng patch. Nether Ay, na. match na pala. Netherrealm. From ang nakaraan to the present. Yan. Pero maganda yung I'm offended clutch play doon. To be fair ni Ogwen. Pero ang problema for RSG, kapag ulit-ulit ginawa sa kanila yon, for AP Bren, ang dami kasi lang pwedeng panggalingan din na setup. Not only from Ogwen. Looking at the item builds mula sa FWD Insurance, talagang ramdam mo na, no? Santin, kitang-kita sa items ng mga gold laners natin. Oh, tsaka ito mga gusto ng mga gold laner kapag meron ka pang damage na pwede sa Lilia, naka-Ice Queen 1 pa. Ay, oo nga. Di ba, ang bilis ng Irithel. Yan na yung double one building. Oh, double 1 build. Minsan nag-ano pa yan, mga Diamante sa Encantadia. Oh, ano yun? Glowing one, the Holy Crystal, Yung mga brilyante. yung mga brilyante po. Mga Andrea build. Ice Queen 1, ayan. Pag brilyante. Brilyante. Good job. Thank Yeah. you. Ano, 10 over 10. Thank you. Alam mo naman. Definitely. And looking at this build, no, ito yung mga nakakairitang Lilia na hindi mo True. maintindihan, hindi ka na makagalaw, ang sakit pa, pumuputok-putok pa, talo pa ang bagnet. Tapos sinabi pa ni, sinabi pa ni Athena kanina, Ano? na ang daming panggagalingan ng crowd control. So parang antay na lang dito ni Few is, ilalatag niya, tapos hahatid doon na sa mga nilatag niya nung mga taga-setup. Kumbaga yung paputok sa New Year, goodbye Philippines, yung Oo. pinakamalaki. Definitely. And Pew is letting his glooms do the talking for him. Maganda yung ginagawa dito nila Flap Easy and Ogwen. Just putting on barriers or pang-zone dito sa members ng RSG. And another free big objective going to Kyle TZ. Libre pa ang makukuha ng AP Bren ang Lord na ito, and this is a Luminous Lord para sa AP Bren. At ngayon mukhang dedepensa ang RSG. Medyo nahihirapan na atang lumabas ng base ang RSG. Athena, ano pa bang pwede nilang gawin para makadepensa dito? Kailangan lang nila intayin, lumapit ng kusa dito yung ibang members ng AP Bren, specifically kay Kyle TZ. Or maaari din naman nilang i-maximize yung capability ni Light dito sa mga surprise attacks. But the problem with that is, hinauunahan din kasi si Nat sa mga gusto niyang silipin na brushes. Katulad nito, Ogwen is already there. Sisilipin niya pa lang. So definitely for RSG, kailangan lang nila kumalma at mag-antay. Oy, medyo delikado ang depensang ito para sa RSG. Isang malupitang flicker play mula kay Ogwen ay pwedeng tapusin ito ng AP Bren. Top play ng laban! Andyan yung penalty zone. Dalawa mahuhuli. Irad is down. Kill is free for Kyle TZ. Nat's trying to run away. Makakatakas, yes. Pero yung Torre nila hindi makakaligtas. At buong bot lane na ay nawala na rin para sa RSG. Conceal. Mid na lang ang natitira, conceal na gamit na rin. Nats half HP and double na ba para sa AP Bren? Mukhang maaari na nga dahil pinipilit na nga lang din nila simutin yung mga miyembro ng RSG at yung mga Raiders ngayon nahihirapan dumepensa habang yung Hive unti silang nilalason pero papalag pa rin naman dito si Aqua. May isang mahatak pero Super Marco onto the front lines and AP Bren gets the win! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Match point para sa AP Bren. Isa na lang ang kailangan nilang ipanalo para magpatuloy sa upper bracket. Sobrang linis nung dito, ang pinaka magiging discovery natin for AP Bren for this whole series is that yung minion wave management nila pag meron silang Lord, by far this playoffs parang sila talaga yung swabe, yung movement sa mga ganong moments. And now for RSG, yes, they have the Kaja, pero medyo kulang kasi parang kinailangan pa nila ma-activate yung ibang mga heroes. So kapag yung mga Joy, yung gamit mo as much as possible, kailangan lahat ng mga lanes is activated din para maging effective for you. And I have to say, no, yung Kaja nila, nagamit naman, Yes. pero parang hindi naging sapat yung burst damage na nabanggit mo din. Yes, they did have the Karina, pero parang medyo nabitin. I'm not sure how, mamaya lamang ibabalik tayo sa ating mga solo analyst para lang malaman yan. Pero sa ngayon, Athena, looking at that game number 3, are you expecting na magkakaroon pa tayo ng game 5? Ano bang
pupusuan na lang ba ito ng RSG? Tignan natin. Posible, pero knowing AP Bren, kasi bumalik na naman yung identity nila. It was fairly fast na natapos 11 na yung minutes. round na Yeah. yon. Ay, hindi, And 12:30. kanina, nabanggit nga ng ating solo analyst na ito talaga yung Bren signature. Oo. Yung strength talaga nila is kapag ka dumedire-diretso. Kasi diba ang problem nila is tapusin yung laban. Ngayon na kapag ka sobrang layo ng gap nila talaga sa enemy team, sobrang nahihirapan yung kalaban naman kung paano paliliitin yon. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga naging laban ng Bren is pag panalo sila, panalo sila. Pag natalo sila, nahihirapan silang bumawi. Oo. Pero so to answer your question sa mag-game 5, feeling ko mag-game 5. Feeling ko rin. And alam naman natin si Coach Panda, no, talagang kaya niyang mag-adjust on the fly. And so far, I would say RSG, hindi lang siguro nila na-execute yung plano nila for game number 3. So, pupunta pa rin naman tayo sa game number 4 kung saan may chance ng tapusin ng AP Bren ang seryeng ito para magpatuloy sa upper bracket. Pero kung Raider ka, hindi mo naman kailangan pang malungkot dahil regardless kung ano mangyari dito sa ating upper bracket match, ay may lower bracket pa ang pwedeng gapangin. Pero for sure, hindi naman basta-basta papayag ang Raiders community na hindi umabot ito ng Game 5. Na-surprise ba kayo sa Karina seminar na yon? Yes or no lang? Yes. Yes. Yes! Tingnan natin kung na-surprise nga rin ba ang ating solo analyst. Wolf, paki-analyze naman ang ating game number 3. Fortunately, hindi ako mag-isa sa akin. Kasama ko ulit si Demon Kite. Saktong-sakto dahil sa series na to, bukod sa naglalaro yung RSG, nalaro pa ng 2 beses yung signature pick na Karina. Mamaya pag-usapan natin yan. Etong game na to ay parang naging one-sided dun sa may AP Bren. Sino ba yung pinaka-standout para sa'yo na performance dun sa game na yun? Para sa akin yung si Few, yung Lilia. Kasi yung binibigay niya na damage sa class tsaka yung pagsa-zone out niya din sa mga members ng RSG, especially dun sa mga heroes ng RSG like Baksha, Kaja, ganun. Oo, parang nakita natin pagdating ng late game, parang ang sakit lang talaga. Unli na yung bato ng mga first skill, second skill. Pero ang ating MVP ngayon ay si Ogwen. 1, 2, and 5 on this Ruby. At nakita naman natin kung gaano kataas yung kanyang impact. Gusto ko rin yung first item niya dito. Kinuha niya agad yung Athena Shield, no? Saktong-sakto dun sa kanyang kalaban. Gano'n ba ganda yung Ruby pick na to para sa side ng AP Bren at paano siya napagana ni Ogwen? Sa tingin ko, yung Ruby pick is counter talaga for the Karina. Kasi especially kapag naka-first skill na yung Karina or gusto niya naman burst, laging ready si Ogwen para cancelin siya and mag-counter initiate. Which is nakita natin dun sa pinakaunang kill ng ating laban dito against the Karina. Let's look at some of the highlights once again. Ang notable dito is hindi na secure din ng RSG yung kanilang jungle right after the first few minutes kasi yung AP Brand ginagamit nila etong si Terisla, pati itong si Joy para mag-invade ng jungle. Ang tanong ko sa'yo dito is, well, particularly dun sa XP lane na Baksha, parang hindi siya ganun kalakas going up against the Terisla. Kahit maganda yung ulti niya, technically speaking, anti-sustain eh. Pero pag sa laning, medyo parang hirap siya eh, no? Kasi sa tingin ko yung Baksha, wala siyang clearing potential. So, in any case, lagi siyang naiiwanan ng Terisla. Mas nauna lagi mag-rotate. Lagi niya lang inaantay yung creeps niya sa tower para maklear yung waves. And, ayun. Magandang point yun kasi parang hindi siya about dun sa, parang ginawa ni Terisla, clear na lang niya yung wave. Tinakbo niya yung Baksha. Yung Baksha kasi malakas at 1v1 kung isipin. At syempre, against the jungle, yung mga creeps, mag-isa lang, napaplatuhan agad na mas madali. Pero, pag ang ginawa mo is, clear mo yung lane, sakto, pupunta agad dun sa orange buff itong ating Terisla. Thank you so much for that, the Demon Kite. Nakita naman natin yung overall effect nun para sa side ng RSG, hindi na nakabangon. Maganda naman yung idea dito ng side ng RSG. Feeling ko meron silang Kaja, so kailangan nila ng burst hero, which in a way, Karina, kaya yun, kung tama. Tingnan naman natin itong si Kyle TZ. Maganda ulit yung performance niya this time with the Jungle Joy at sobrang active niya sa mga first 5 minutes. Technique, sino ba mas mabilis? Feeling ko mas mabilis pa rin yung Karina in a way. Yes, yung Tingin mo? Karina. Pero ang ginawa niya dito is umingi siya ng tulong doon sa Terisla. Kaya naman mas lumamang sila. Matanong ko sa'yo dito, kung ikaw yung naglalaro ng Karina dito sa game na to, meron bang chance na mas pinili mo mag-tank build o talagang magic build na ngayon ng Karina?
For me, this case, mas maganda kung tank build. Kasi, especially kung naka-back siya kayo, even though may frontline na kasi kayo, kapag namatay kasi yung frontline nyo, wala na kayong backup na pamalit sa kanya. Pero kung nakatangkari na kaya mo pa i-sustain yung Iritel, yung Joy, and other else, and mas lalo ka magtatagal sa clash. Naisip ko kasi, what if blade armor, di ba? Tapos may blade armor itong Karina. Kakayanin sana. But of course, yung RSG, ang nakikita ko namang mindset nila dito, kalaban nila Joy. At ang main weakness ng Joy kapag may Kaja, Franco, plus one burst. At alam naman natin, Karina, napakalakas talagang mag-burst niyan in the early stages of the game. Kaya naman siguro nag-damage build din dito si Irad. So far, naging nakakagulat na flavor nitong series na to, yung Karina mula sa RC. Unfortunately, and then IP Bren, of course, yun nga lang, hindi gumana. Knowing RSG, though, ano yung sa tingin mong magiging adjustment nila heading into game number 4? Kasi very one-sided itong game natin. Feeling ko rin hindi ganun ka-optimal yung XP lane na back siya. Parang hindi na talaga yun yung meta ngayon. So parang draft-wise doon nalugi RSG. Heading to game number 4, kung gusto nilang pwersa game number 5, tingin mo ano yung dapat gawin ng RSG? Para sa akin yung una is drafting. I Okay, think okay. mas maganda ko ipa-prioritize nila yung hero ni Nats kasi this game na ban out yung mga hero ni Nats like Paquito and Benedetta. And alam ko naman nag-assassin si Rad pero I think this series more on focus tank siya, tank jungle. So mas maganda sana kung makuha nila yung mga comfort hero ni Nats. Ako, alam mo, free advice para sa RSG yung sinabi dito ni Demon Kite. And sobrang agree ako sa dyan kasi feeling ko itong si Nats, napakataas ng impact niya dito sa playoffs. Nakita niyo yan, yung laban nila sa Omega, nakita natin, RSG, we always think about this team na pag nag-init na si Nats, kilala mo yan, Demon Kite. Nako, alam mo na kapag hinayaan si Nats na let him cook, kayang-kaya niyang pumalag doon sa AP Bren. Other stats na gusto ko rin i-take note, most importantly dito is yung Monster Gold Stolen. Ito yung invasion na nakita natin sa AP Bren. Na-explain naman natin kanina, kung yung Joy hindi ganun kalakas mag-invade, kung kasama naman yung Terisla at Lilia, nako, napakahirap talaga niyan. At gano'ng kahirap para sa isang jungler sa ngayon yung ma-invade? Kasi nauso ngayon yung mga Hilda, alam mo yung panggulo sa jungle. Typically, ano ba dapat yung mindset mo doon? Ano yung kailangan mong gawin sa mga ganong moments? Kapag na-invade kasi, you have two options. It's either counter jungle or talagang mag-o-all-in kayo sa nag-invade. Oo, unfortunately, RSG, ang kinapo sila doon yung pag-clear sa side lanes, tsaka doon sa may mid lane, kaya naman hindi nila natutulungan yung kanilang jungler. At yun ang kailangan baguhin doon ng side ng RSG. Some fixes sa draft, but we're pretty sure naman na kayang bumawi nung team na to. AP Brendo, na-mention mo na maganda yung performance doon ni Few with Lilia. Ganon din yung performance ni Flap TZ at ang ating MVP ngayon na si Ogwen. So, maganda naman yung performance dito ng Bren Esports. Di na kita tatanungin sa prediction mo. Ang gusto ko na lang tanungin ano yun na lang yung hero na gusto mong makita sa next few games natin?